Hindi naman makapaniwala si Matilda sa narinig mula sa binatang kaharap nila. Halos hindi siya makaisip ng matino dahil sa sinabi nito. Napapailing na lamang si Matilda dahil sa sobrang awa sa lalaki. Hindi lang nawalang kapabilidad nito maglakad, pati na rin palang pag-iisip nito hindi na nagfa-function ng mabuti. Paano nito nasasabing okay lang na lokohin to ni Zenaya? Ilang linggo pa nga lang silang nakita ng babaeng yon, pero grabe ng pagtatanggol ni Kit Joaquin Anderson sa panganay na anak niya. Anong pinakain ni Zenaya dito? Siguro ginayuman ng dalaga to. Isang manghihilot si Zenaya kaya hindi imposibleng mangyaring nasa isip nito. Samantalang labis ang pagsisisi ni Salvador dahil kung alam niya lang na labis ang pag-aalaga at napaka-importante ng panganay niyang anak, sa lalaki sana ipinagtanggol niyang anak laban kay Matilda. Sobrang laki ng kamalian niya at sobrang pinagsisisihan niyang nagawa. Hindi na sana nangyari pa to. Naintindihan ko, Mr. Anderson. Basag sa katahimikan ni Marigold habang nakakunot ang noo at napayuko. Hindi niya maintindihan kung bakit labis ang pag-aalala ni Kit sa kapatid niya. Ano nga bang meron sa babaeng yun? Lahat na lang ng lalaki hinahanap-hanap ito at binabanggit ang pangalan nito. Ito namang si Kit Joaquin, sobrang in love sa bruha niyang kapatid. Pero hindi naman to galing sa akin. Hindi naman talaga ako pumunta sa Anderson's Hotel. It was my friend na nakakita sa kapatid ko. I'm sorry if I lied. Pero pinapangalagaan ko lang ang kapakanan na kaibigan ko. Ayaw ko nang madami pa siya sa gulong ibinigay ng ate sa atin. Palusot ni Marigold. Tama siguro sinabi niya. Hindi niya hayaang madungisan ng pagkatao niya. Lalo na't hindi magandang impresyon ni Kit Anderson sa kanya. Akala niya'y matutuwa ito sa kanya, ngunit hindi pala. Ito lang ang paraan para makawala siya sa masamang impresyon nito. Masama bang isipin ng kapakanan na kaibigan ko? Kaya wag ho kayong basta-bastang mambibintang at sabihing napaka-cheap na ugali ko. Hindi niyo alam kung gaano ko pinag-iisipan na sasabihin ko ba sa'yo o pagtatakpan kong kapatid ko. Bakit ganun? Si ate nangang mali at nakagawa ng kasalanan sa inyo, ngunit bakit parang ako pang sinisisi niyo? Sobrang unfair naman ata sa akin to, Mr. Anderson. Tumulong luha ni Marigold sa kaunti-unting napahagulhol sa harap ng binata. Dinamayan naman agad siya ni Matilda sabay akap sa dalaga. Tingnan mong ginawa mo, Mr. Anderson. Nagmamalasakit na sa iyong bunso kong anak pero kung ano-ano nang sinasabi mo sa kanya. Dapat ngayong magpasalamat ka dahil sinabi ni Marigold sa iyong totoo. Lakas loob na wika ni Matilda sa katinaliman ng tingin si Kit Joaquin. Napahinga ng malalim si Joaquin at napailing. Mabuti na nga lang at wala dito si Zenaya. Para ma-witness ang ganitong sitwasyon kung hindi baka sobrang nasasaktan ito dahil napaka-unfair na sinasabi ng mga magulang niya. Baka nga'y puno na naman ng luhang mukha nito dahil sa mga masasamang sinasabi ng mga magulang nito sa kanya. Nakakapanlambot naman ang puso ang larawang nakikita ko sa harap ko. No doubt, mahal na mahal nga talaga ng pamilyang Santiles ang bunso nilang anak. Napakaswerte ni Miss Marigold dahil meron siyang magulang na kayang itolerate ang kadramahan nito. Ngunit paano naman ang panganay niyong anak na si Zenaya? Nakalimutan niyo na bang isa pa ninyong anak? Grabe, ngayon lang ako nakakita ng isang ina na kayang pagsabihan ng kung ano-anong masasamang salitang sarili niyang anak. Mas worst ay kadugo pa niya. Napapailing si Joaquin at binigyan ng nakakadiring ekspresyon si Matilda. Gusto niyang masuka dahil sa pinapakita nitong pag-uugalit hindi makatarong ng trato kay Zenaya. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganitong ina na pala na kayang kamuhian at ituring ang anak na parang wala man lang halaga. Rinig niya ang pag-ingos ni Matilda at natawa ng pilit. Oo, anak ko nga ang babaeng yun, ngunit hindi naman siya lumaki sa piling namin. Iniwan namin siya sa pangangalaga ng lola niya at hindi man lang nabigyan ng sapat na edukasyon at pangaral. Hindi na namin yun kasalanan na lumaki itong luka-luka. Ako ang nagluwal sa kanya kaya hanggat maaari kailangan ko siyang bigyan ng leksyon para matuto. Sobrang tinolerate siya ng mama, kung kaya tinutuwid ko lamang ang baluktot na pag-uugali ni Zenaya. Kaya mawalang galang na Mr. Anderson. Huwag niyo sanang sabihin sa akin kung anong nararapat sa anak ko at ipagtatanggol siya ng walang basehan. Alam kong ginagawa ko kay Zenaya dahil ako naman ang ina niya. Isa pa, ginagawa ko to dahil sa inyo. Ayaw ko namang gumawa ng ikakasakit ng ulo niyong anak ko. Baka kami pa ang sisihin niyo.
Kilala ko si Mrs. Anderson. Malaki lang ang pasensya nito kung kaya't habang maaga pa, binibigyan ko na ng leksyon si Zenaya. Dagdag pang saad ni Matilda. Hindi niyo na kailangan pang idamay ang nanay ko sa usapang ito. Zenaya is my future wife at parte na rin siya ng pamilya namin. Papakasalan ko siya para ibigay sa kanyang deserve niya at papasayahin ko siya. Araw-araw at hindi pangangaralan siya sa maling nagawa. Nagawa niya kung meron man. Walang sino man na magbibigay ng leksyon kay Zenaya. Hindi ikaw at hindi ang aking ina. Inis na sagot ni Joaquin kung kaya nakaramdam ng galit si Matilda sa lalaki. Isa lang naman ang gusto niyo, hindi ba? Ang makadikit sa pamilya namin. In the first place at mapabilang sa top ng mga elitista. Kapag ikinasal kami ni Zenaya, mangyayari lahat ng iyon. And for your information, the documents on transferring my half of share to my future wife is finally processed at pirma ko na lang ang kulang. Dagdag pa ni Joaquin. Saka napangisi na makita ng lalaking mga mata ng pamilya. What? Sabay na tanong ni Marigold at Matilda. Kalahati ng yaman ay mapupunta sa kapatid lamang niya? Hindi naman makapaniwala si Marigold sa narinig. Meron pa palang mas nakakagulat sa sinabi ng binata. Hindi mabilang-bilang na numero ang share ng isang Kit Joaquin. Halos lahat ng ari-arian sa Pilipinas ay siyang nagmamay-ari. At magiging kahati pa nito ang kapatid niyang si Zenaya? Biglang nakaramdam na sobrang inggit si Marigold sa kapatid. Isa pa, nakita ko kung paano niyo siniraan ng magiging asawa ko sa harap ko. At hindi lang ako uupot walang gagawin sa inyo. Zenaya experience unfair treatment and injustice to you. Hindi ko alam kung anong pinangako ng aking ina sa inyo pero sigurado, kakarampot lamang yun kumpara sa ibibigay ko sa magiging asawa ko. Well, I can't guarantee you na may bibigay din ako matapos ko makita kung ano ang ginagawa niyo sa fiancé ko. Gustong matawa ni Joaquin sa reaksyon ng pamilyang Santiles sa harap niya. Hindi siguro to makapaniwala na ibibigay niyang half share niya sa magiging asawa niya. Well, yun naman ang totoo. Zenaya is a gem at ayaw na niya itong pakawalan pa. Nang makita niya kung paano pagsabihan ng pamilyang ito ng masasamang salita sa Zenaya, ay kumikirot din ang puso niya. Alam niyang hindi gaano ng dalaga, mabait itong tanging gusto lamang ay magkaroon ng mapagmahal at maunawaing pamilya. Zenaya is longing for a family's love na hindi malang naranasan sa pamilyang Santiles. And now he's making a revenge. He's a vengeful person at ayaw na ayaw niyang naapi ang mga taong malapit at mahalaga sa kanya, especially his future wife. Zenaya, labis na pinagsisisihan ni Matildang nagawa niya kay Zenaya. Hindi niya akalaing magiging ganito ang sitwasyon nila. Imbis na magpasama sa Zenaya ay silang napasama. Hindi ako nagkulang sa pagsabi sa iyo, Matilda. Tingnan mo ginawa mo. Alam nating si Zenaya ang alas ng ating pamilya. Itinakwil mo pa. Bulong ni Salvador sa asawa. Galit na galit at sobrang panghihinaya ang nararamdaman ngayon ni Salvador. Kung hindi lang sana pinalaya sa tinakwil ni Matilda ang anak, ay wala silang problema ngayon. Nang makita ang mukha ni Kit Joaquin na galit ay alam niya sa sarili na tapos na. Sira na lahat ng pinaplano nila. Pinilit na pinagana ni Salvador ang kanyang utak. Ayaw niyang mawalang tiwala at mag-ibang paningin ni Kit Joaquin sa kanila. Kung tutuusin, tamang sinabi ng binata sa kanila. Kakarampot lamang ang maibibigay ni Mrs. Anderson sa kanila kumpara sa yamang matatanggap ni Zenaya sa binata. Darating din ng araw, mapupunta ang halos lahat ng ari-arian ng pamilyang Anderson kay Kit Joaquin. Huwag kang mag-alala, Mr. Anderson. Ipapahanap ko at susuyuin namin si Zenaya para umuwi sa mansyon. Hihingi rin si Matilda at Marigold ng sorry sa dalaga at maling-mali nga talaga kami dahil naging unfair kami sa panganay naming anak. Napalunok ng mariin si Salvador matapos na magsalita sa binata. Samantalang hindi naman makapaniwala si Marigold sa sinabi ng ama. Wala akong pakialam kung anong gagawin niyo. Gusto ko lang namang ipaalala sa inyong lahat na si Zenaya lamang ang gusto kong maikasal sa akin at wala nang iba pa. Tumingin ng matalim si Kit Joaquin kay Marigold saka nagpatuloy na nagsalita. Wag na wag niyo ring aapihin ang magiging asawa ko dahil akong makakalaban niyo. Hindi man lang nagpaalam ng maayos si Joaquin at nagpatalikod na lamang. Pinaandar niya ang wheelchair niya at nang makalabas ay sinalubong siya ni Butler James at ang assistant niyang si Jared. Let's go to Anderson's Hotel. Tumango naman si Butler James at agad na nag-drive papunta sa hotel kung saan naroon si Zenaya.
Nang makaalis si Kit Joaquin ay doon lang natauhan ng pamilyang Santiles. Tingnan mong ginawa mo, Matilda. Pinalala mo ang lahat. Hindi ka talaga nag-iisip. Punyeta! Galit na sigaw ni Salvador sa asawa, subalit hindi naman nagpatinag si Matilda at tinasan lamang ng kilay ang asawa. O bakit ako? Bakit akong sinisisi mo? Ang walang hiyang babaeng anak mo ang sisihin mo. Dahil nagsumbong pa talaga to sa magiging asawa niya. Iba rin talagang maglaro ang babaeng yun. Inis ding sagot ni Matilda. Dinuro-duro lamang ni Salvador ang mag-ina saka nanginginig ulit na sumagot. Kung hindi mo sana pinalayas at tinakwil ang panganay nating anak, hindi sana mangyayari to. Sa'yo lahat nagsimula. Ni minsan hindi ka nakikinig sa akin. Napakatigas ng ulo mo, Matilda. Akmang sasampalin sana ni Salvador si Matilda, ngunit mabilis na sumagot ang babaeng matanda kaya napatigil siya. O sige, ituloy mo. Ituloy mo ang pananakit sa akin, Salvador. Hindi ba't ikaw naman na nagsabing pumunta ako doon at bigyan ng leksyon ng babaeng yun? Binigyan ko nga ng leksyon, bakit galit na galit ka pa ngayon? Huwag mo kong sisisihin dahil may parte ka rin dito. Ginusto mo rin na bigyan ko ng leksyon ng walang modong babaeng yun. Natahimik naman si Salvador nang marinig ang sinabi ng asawa. Napabuga ng hangin siya at nagsalita. Tama ka, sinabi kong bigyan mo ng leksyon at pangaral si Zenaya, ngunit hindi ko sinabing palayasin mo at itakwil mong anak natin sa mansyong ito. At isa pa itong si Marigold, bakit hindi ka nag-iisip? Bakit hindi mo muna ipinakitang litratong yan sa amin ng ina mo at nagdesisyon ka ng bigla-bigla? Napaka-ignorante mo, pareho lang kayo ng nanay mo. Hindi nag-iisip. Nagulat naman si Marigold dahil sa sinabi ng ama ngayon. Lamang siya pinagsalitaan ni Salvador ng ganon. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Marigold at hindi makapaniwala sa sinabi ng ama. Dad, bakit mo nasasabi yan? Hindi ko ginustong magalit si Mr. Anderson sa atin. I am just worried about him. Kitang-kita ni Marigold ang nag-aapoy ng mga mata ni Salvador habang nakatingin sa kanilang mag-ina. Ngayon lang niya nakitang nagalit ang ama. Kilala niya kasi itong kalmado. Hindi pala sigaw. Nakaramdam siya ng takot dahil alam niyang unti-unting nawawalang loob ng ama niya sa kanya. Simula nang tumira si Zenaya dito sa mansyon. Simula nang bata pa siya, alam na alam niya ng ugali ng ama niya. Talagang mas kakampi ito sa kung saan magiging magandang kahinatnan ng business nila. Alam niya yun pero hindi pa rin niya matanggap na dahil lang sa kapatid niya, tatalikuran at pagagalitan siya ng ama. Hindi niya matanggap at sobrang galit na galit siya kay Zenaya dahil doon. At bakit mo naman dinadamay ang isa mong anak na ang gusto lamang ay mapabuti tayong lahat? Hindi ako papayag na gaganituhin mo rin si Marigold. Salvador, dahil ako ang makakalaban mo. Tama na ako lang ngunit huwag mong maidadami si Marigold dito. Kumuyam ang kamao ni Salvador dahil sa ginawang pagtatanggol nito kay Marigold. At paano naman ang panganay mong anak? Nakalimutan mo na rin ba siya? Huwag mong sabihin wala ka ng pakialam sa batang yun. Oo, anak ko nga si Zenaya. Hindi ko naman yun nakakalimutan. And Joe, hindi niya ako nirespeto bilang ina niya. Hindi ko rin siya respetuhin bilang anak ko. Tapos ang usapan. Galit na sagot ni Matilda. Hindi mo ba alam kung gaano kaseryoso? Ang pinag-uusapan natin dito, Matilda? It's all about the merging of our family. Okay lang sana kung binigyan mo ng pangaral ang batang iyon. Ngunit nagdesisyon kang itakwil at palayasin ang anak natin. And you don't even ask my permission as well. Huminga ng malalim si Salvador at kinalmang sarili saka nagpatuloy. Napakatanga mo, Matilda. Napakatanga! Tumawa ng malakas si Matilda na para bang nababaliw na. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ng asawa. Ako pa? Ako pa ang tanga? Ikaw ngang nagbigay ng permission sa akin na puntahan ng anak mo at bigyan ito ng leksyon. Ikaw ang may kasalanan, Salvador. Huwag kang magugas ng kamay dyan. Nonsense. Tanga ka lang kaya huwag mong sisisihin lahat ng ginawa mo. Sino ba sa atin ang nagpalayas? Tanga, baka ikaw yun. Tanga na nga, nagpapaka-inosente pa. Napaka-plastic mo, Salvador. Hindi nga lang pala plastic ang bagay sa'yo. Ipokrito! Ipokrito ka! Balak na sanang sampalin ni Salvador ang bibig ni Matilda, ngunit mabuti na lang at hinila ni Marigold ang ina para yakapin ang ina. Bitawan mo ko, Marigold.
Gusto ko makita kung paano ako pagbuhatan ng magaling mong ama. Gusto kong makita mo kung gaano siya kasamang asawa sa akin. Baliw ka na, Matilda. Baliw ka na. Saad naman ni Salvador habang napapailing sa sinabi ng asawa. Pwede ba? Tumigil na kayong dalawa. Gulat naman ng mag-asawa nang marinig ang sigaw ni Marigold at nang makita ng dalaga na natahimik na ang magulang ay agad siyang nagsalita. Alam kong pareho kayong galit. Ngunit, pwede bang kalmahan niyo na muna? Naalala niyo bang sinabi ni Mr. Anderson kanina? Gusto niya pa rin ikasal si Zenaya sa kanya. Kaya ano ang pinag-aawayan yung dalawa? Pareho lang naman kayong hindi nag-iisip at inuunang init ng ulo. Isa lang naman ang solusyon dito ang humingi ng tawad kay Zenaya. At kapag napatawad niya na tayo, babalik at babalik pa rin yun sa atin, hindi ba? Kahit nalabag sa kalooban ni Marigold ang sabihing humingi sila ng tawad sa atin niya, ay gagawin pa rin niya ito. Kung hindi niya sasabihin yun, ay baka tuluyan na ngang magkasakitan ng magulang niya. Kaya naman ang importante natin gawin ngayon ay ikalma ang sarili. Mag-usap-usap ng mahinahon at pagplanuhan kung ano nga bang una nating hakbang para mapauwi natin ang kapatid mo. Dagdag pa ni Marigold. Kita niyang pagkalma ng mag-asawa sa kasabay na napabuga ng malalim. Tama si Marigold, Matilda. Biglang nakaramdam ng hiya si Salvador dahil sa nasabi ng anak kanina. Hindi niya naman yun sinasadya dahil nadala lamang siya ng kanyang emosyon. I'm sorry sa nasabi ko kanina, anak. Napangiti na lamang si Marigold at napatango sa ama. Napatawad naman niya ang daddy niya. After all, he is her father. Mahal na mahal niya ito, tiniwasan niya sumama ang loob ng ama sa kanya. So, isa lang ang solusyon sa ngayon. Kailangan niyang humingi ng tawad kay Zenaya. Marigold, lalo na ikaw, Matilda. Dagdag pang saad ni Salvador habang seryosong nakatingin sa mag-ina. What? Ano ang sinabi mo? Bakit kami lang ni Marigold? Hindi mo ba kami sasamahan? Ikaw rin dapat ay humingi ng tawad sa babaeng yun. Kung yan lang naman ang gusto mong kami lang ng anak mong hihingi ng patawad, ay huwag na. I won't apologize to her. Ako pa magluluhod sa kanya at magmamakahawang patawarin siya? Gayong ako naman ang ina't nagluwal sa kanya. Siniswerte siya. Inis na sagot ni Matilda saka napaka-cross-arm pa. Talagang mataas ang pride ni Matilda kung kaya't hindi ito pumayag na humingi ng tawad kay Zenaya. Expected na yun ni Salvador dahil galit na galit ang asawa kay Zenaya. Ngunit kailangan itong isang tabi ang nararamdamang galit dahil hindi nila matatamas ang karangyaan at kapangyarihan kung wala si Zenaya sa pamilya nila. Kung tutuusin, half ng share ang makukuha ni Zenaya sa pamilyang Anderson. Katumbasyon ng bilyong-bilyong dolyar at kung maging okay ang turing nila sa panganing nilang anak ay tsak na maambunan sila ng grasya nito. Pwede bang babaan mo muna ang pride mo ngayon at pakinggan ako? For once, Matilda, sumunod ka sa akin dahil ako ang padre de pamilya sa pamilyang ito. Ikaw ang dahilan kung bakit naglayas ang ating anak. Kung kaya't ikaw ang dapat na sumuyo kay Zenaya. Anak pa rin natin siya, katuwiran ni Salvador. Kalmado ng tinig niya, ngunit hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng inis dahil sa katigasan ng ulo ng asawa. Galit na galit si Matilda dahil ayaw niya humingi ng tawad kay Zenaya. Bakit siya hihingi ng tawad sa babaeng yun? Hindi na nga siya nirespeto, sinaktan pa siya physically. Gigil na gigil si Matilda dahil sa sinabi ni Salvador. Kung hihingi sila ng tawad ay dapat kasamang lalaki dahil ito naman ang nagpahintulot sa kanya na bigyan ng leksyon ng babaeng yun. Sinasabi ko sa'yo, Salvador, hindi ako hihingi ng tawad sa babaeng yun hanggat hindi ka sasama sa amin. Mayroon ka ring kasalanan, bakit hindi mo yun matanggap? Isa pa, ayaw ko naman talagang humingi ng tawad sa walang hiyang babaeng yun. Kung hindi lang sana tayo pinuntahan ni Mr. Anderson ngayon. Nang makita naman ni Marigold na nagagalit na naman ang kanyang ina, ay agad niyang nilapitan ng ina. Hinimas-himas ng dalagang braso ng matanda para kumalma. Mommy, kumalma kayo, please. Pakinggan niyo na lang ang daddy para wala na tayong problema pa. Wika ni Marigold. Napaka-importante ni Zenaya kay Mr. Anderson. Nakita naman natin yun kanina kung gaano niya pinoprotektahan ng dalaga. Kahit na ano sabihin natin, bulag pa rin ang binata. Wala nang pag-asa pang magbagong tingin ni Mr. Anderson para kay Zenaya. Tandaan yung sinabi ng binata kanina na kung gawan natin ng masama ulit si Zenaya ay siya nang makakalaban natin. Alam niyo ba kung gaano kalupit si Mr. Anderson sa kalaban niya?
He even made his enemy a prisoner. Or mas worst, baka mawala sa atin ang lahat ng meron tayo ngayon. Kaya niyo bang bumalik sa hirap ulit? Tanong ni Salvador sa mag-ina. Napailing naman ng dalaga. Isipin pa lang na mawala ang lahat ng ari-arian at bumalik ulit sa kahirapan ay sobrang nakakaramdam na ng takot si Matilda, lalo na si Marigold. Wala nga talaga silang choice kung hindi ang humingi ng tawad kay Zenaya. Hindi rin sanay si Marigold sa kahirapan. All her life, she lived like a princess. Hindi siya nakatamasa ng kahirapan at kagutuman. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya at kung mangyari man na mawala ang lahat sa kanila ikamamatay niya. Kumalma naman si Matilda sa sinabi ni Salvador. Napag-isip-isip na matanda na tamang asawa. Kung hindi sila hingi ng tawad, ay baka magalit lamang si Mr. Anderson sa kanila at bigyan sila ng leksyon. Huminga ng malalim si Matilda at nagsalita. Kahit na humingi pa ako ng tawad kay Zenaya, baka hindi na ito bumalik sa atin. Itinakwil ko na siya at hindi na rin siya parte ng pamilya. Napahinga ng malalim si Salvador at ilang segundong nag-isip. Talaga namang mahirap na ibalik sa atin si Zenaya dahil pinalaya sa tinakwil mo na siya. Ngunit naniniwala ko na may puso ang batang yun. Hindi siya matitiis ang sarili niyang pamilya. Kailangan lang natin ng mahabang pasensya dahil hindi birong ginawa mo sa dalaga. You should face your consequences, Matilda. Hindi naman aalis ang anak natin kung hindi mo tinrigger to at pinalayas. Hayaan mo, magiging mabait na lamang tayo sa kanya at ipunin ang tiwala nito para bumalik ulit ang pangalan na anak natin sa atin. Natahimik ang mag-ina sa sinabi ni Salvador. Tila ba nag-isip kung ano ang dapat daw gawin. Kung nagdadalawang isip pa kayo, isipin niyo na lang ang pagbabanta sa atin ni Mr. Anderson kanina. Kung ayaw niyo humingi ng tawad kay Zenaya, pues, asahan niyo na ang pagbagsak na ating kumpanya at magbalot-balot na upang bumalik ulit sa probinsya. Seryosong saad ni Salvador. Hindi siya nagbibiro. Talagang gagawin niyo ni Kitwakin sa kanilang pamilya. Nang marinig ni Marigold at Matilda ang salitang probinsya ay biglang nakaramdam ng takot ang dalawa. Ayaw na ayaw nang bumalik ni Matilda sa buhay nila noon. Sobrang hirap nang nasa probinsya, halos walang makain doon. Mas masakit pa siguro na mawala ang kayamanan kaysa mawala siya sa mundong ibabaw. Hindi man maaatim ni Matilda na humingi ng tawad sa babaeng yun. Ngunit kailangan. Sige, para sa kapakanan at future nating pamilya. At ayaw ko na ring bumalik ang buhay natin noon. Lulunukin ko ang pride ko. Hihingi ako ng tawad kay Zenaya. Ano kayang mangyayari ngayong may pagbabanta si Kit sa pamilya ni Zenaya? Ano ang gagawin ni Zenaya kapag nakaharap niyang kanyang pamilya? Bumalik at mapatawad kaya niyang ina si Marigold. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.